So hinatid kayo ng mga kasama nyo. Matapos kayo mag-book, hinatid kayo hanggang sa makasakay doon sa angkas. Opo. Kaya yun, umalis na. Pwedeng pakikwento yung buong pangyari, ma'am. Bali, nung madaling araw po yun ng November 12 po. Okay. Galing po ako sa bahay po nung kasamahan ko. Okay. Nag-book po ako ng angkas bandang mga alauna po ng madaling araw. Okay. Tapos dumating na po yung rider. Nakita naman po niya na nagkakasayahan po kami. Pero nung humati na po ako ng mga kasamahan ko po dun sa kanya, kung nasan po yung pinagpwestuhan niya ng Andun motor. nga sa video, kita. Yes po. Sige po. Ang sabi po ng mga kasamahan ko, kung makaya daw po kung ihatid ng rider. Sabi naman po ng rider, okay po, sakay na. Sabi niya, nung sumakay na po ako, dali-dali na pong umalis yung rider po. Wala po siyang yung po may mga policy po sila na hindi po pwedeng magsakay ng nakainom. Kasi kung sasabihin naman po niya yun, hindi naman po ako mag-i-insist na sumakay po. Okay. Ika-cancel ko na lang po sana yung booking ko. Tapos after po noon, habang nasa biyahe po kami, nag-cellphone po ako. Pero napapansin ko po, na doon po siya dumadaan sa mga lugar po na medyo madidilim. Hindi ko po kasi kabisado yung Pasig. Okay. Yun po, yung madidilim po, parang mga subdivision or mga village po yun. Sinabihan ko po siya na, Kuya, bakit dito po tayo sa mga madidilim? Ang sabi niya po sa akin, shortcut daw po. Maya-maya po, huminto po siya dun po sa may mga talahiban po. Akala ko po magsi-CR lang po yung rider. Bumaba din po ako, nagtanggal po ako ng helmet ko. Okay. Nung pagtanggal ko po ng helmet ko, nagulat po ako nung paghila niya po sa akin. Tinulak niya po ako dun sa may mga talahib po. Napahiga po ako, tapos nung paghiga ko po, napipikit po ako. Pagmulat po ng mata ko, dahil napansin ko pong binababa niya po yung short ko. Bali yung sa may kaliwang hita ko po, natanggal na po niya yung short ko, na ibaba na po niya. Tapos nakita ko po siya na sa harapan ko po na nakaluhod. Yung nag-a-attempt po siya na magtanggal na po ng pants niya. Buti na lang po, may dumaan po na mag-asawa na parang kinagulat po niya na tumigil po siya. Ang ginawa na lang po niya, yung bag ko po, kinalkal niya, sabay bato po sa akin. Yung po, doon na po ako sumigaw nang bigla pong alis ng rider. Pagtingi ko po ng tulong, chinek ko din po yung bag ko, wala na po akong cellphone, tsaka po yung wallet ko po. Tapos yung hinahingian ko po ng tulong, dalawang mag-asawa po yun. Ang sabi po nila, kaya po pala ang bilis umalis nung angkas rider po, doon po sa may talahiban, ang bilis niya po na bigla na lang pong dire-diretsong umalis po. Yun po yung nanghingi kami ng tulong dun po sa isang tower. Dun po kami na nagpabook po sila ng Grab. Kaya nahatid po ulit ako sa bahay po nung katrabaho ko. Dun po kami nagumpisa na magpa-blatter na po dun po sa may Manggahan, sa barangay hall po nila. Okay. Bali yun pong katrabaho ko, ang ginawa po niya nung nasa barangay po kami, ginontak na po niya yung customer service po nung angkas po. Ang sabi po sa amin, kailangan ako daw po ang tumawag. Since natatrauma nga po ako dahil hindi ko po lubos maisip na ganun po yung mangyayari sa akin dahil palagi po ako nagbubuk sa apps po nila. Then nung hinatid po kami nung pulis po dun po sa trabaho ng asawa ko. Yun po, kinontak po namin yung angkas po. Ang sabi lang po nung angkas, hahantayin pa daw po nila na mag-response po yung rider dun po sa patawag nila. Dumating po yung hanggang umaga po, dumating na po yung gabi, hindi na po sila tumatawag sa amin para po dun sa response na sinasabi po nila. Kami na po mismo yung tumatawag sa kanila. Ang ginagawa po, dinidisconnect na po kami dun sa customer service nila. Then yung may mga number po na tumatawag, ayun pa rin po yung sinasabi nila na yung rider po, hindi pa daw po nagpapakita, hindi pa daw po nag-report sa kanila, wala pa rin daw pong response. So, ibig sabihin, ayaw makipag-cooperate na angkas? Yes po. Yes Okay. po. Ganun po yung ginagawa nila sa amin. Tapos nung kami na po yung tatawag, mag-ring po yung cellphone nila, bigla na lang pong papatayin. Kahit po sa mga text, di na po sila nag-reply sa amin. Di ba, kapag nag-book ka ng angkas, hindi pa ako nakasakay ng angkas. Nakaregister doon kung ano yung Yes plate po. number at sino yung driver. Bali nung nung November 12 po noon, nung tumawag po kami mag-asawa po sa angkas po nung morning, ang sabi po sa amin, alam naman po nila na may information po ako doon, na nag-book po ako, may booking po ako ng bandang alauna po. Ang hinihingi lang po namin is makausap namin yung rider or yung information So, lang ibig sabihin, po. identified nila yung rider. Yes po, ang sabi po nila may booking po. Ina-admit nila na talagang Yes po. may record sila ng booking mo. Yes po, nasa At system daw po nila. Right, nasa system at nasundo ka nga talaga nung angkas. Yes po. Okay.
So, bakit ayaw nila ibigay ang pangalan May para ano daw po masampahan sila, mo ng may kaso? data privacy daw po sila dahil baka daw Data po, privacy? baka daw po sila yung sampahan ng kaso ng rider. Yun po yung sinasabi nila sa amin. Teka muna, kung ang pinag-uusapan natin ay para ikaw ay makapag-imbestiga through the PNP, dapat ibigay nila. Paano ka Opo. makapagsampa ng kaso? Pinakwento po nila sa akin kung ano po yung i-report ko, ano po yung nangyari. Sinabi ko naman po lahat sa kanila. Pero ang sabi po kasi nila, kailangan pa daw po nila ng response ng rider. Nung ilang araw na po, ang tagal po naming nagantay ng tawag po nila. Kami na po yung tumawag ulit. Yung customer service po na nakausap namin, ang sabi po, nasa legal department under investigation po. Hanggang umabot na po ng 10 araw. Ganun pa din po yung sinasabi po nila sa amin. Wala pa rin Legal po department nagiging daw. response. So Opo. bakit hindi nakipag-ugnayan sa inyo yung legal department para kausapin ka? Tumatawag po sila para daw po sabihin na under investigation na po, maghantay na lang daw po kami. 10 araw na po, hindi na din po ako nakakapasok sa trabaho para po mag-ayos ng mga nawawala ko din po mga gamit. Ano Saka po mga ID nawala po. sa inyo? Yung mga ID ko po, tapos po yung cellphone ko, yung cellphone ko po, gamit ko po yun sa trabaho, kailangan ko po yun. Tapos yung mga ID ko po, yun na lang po kasi yung ID ko. Tapos kailangan ko pa po magpa-affidavit po. Lahat po, ginagagastusan na po namin lahat para matapos lang po. Kailan kayong huling nakipag-ugnayan sa angkas? Bali nung November 21 po, kasi nung November 20 po, nagpa-SIM replacement po kami. Nagkaroon po kami ng bagong SIM po, SIM number po. Yun po, nagtry po kami i-open yung apps ko. Na-open naman po namin. Doon po namin... Kasi yung cellphone mo, hindi na ako nga pala niya yes kung saan po. ka Kita po information namin kailangan. yung information po ng rider, yung pangalan po. Okay. At ang pangalan ng rider is Aurelio Subiera. Yes po. Okay. Final fare, 166 pesos. Okay, nandito yung date, November 12, 1:38 a.m. Okay. So bakit nila ayaw ibigay samantalang meron ka naman talaga Yo information po, ng ganito ang- kaya lang nawala kaya kailangan mong hingin Yes po. because na kasama ka sa ninakaw yung cellphone mo and you have this information Yes. they know that pero ayan siya tinatago nila dahil sa data privacy raw Yes po. at gusto mo lang makuha yung information na yan para yan ay may sumiti mo sa mga kinaukulan sa yes pagsasampa mo ng kaso, reklamo. Okay. So, by the way, makailang beses po tinatawagan ng RTIA ang angkas at Shari, ano sabi ng angkas? Nagbigay lang po sila, sir, ng komento. Kasi kanina meron kang pinakitang sulat, kaya lang yung sulat hindi naka-address sa atin, so Opo. hindi natin babasahin yon. Yes po. Yung sulat na pinadala kay Shari through Viber, yun ay tungkol doon sa kanilang panawagan sa kanilang customers at stakeholders. Opo. Wala tayong pakialam doon. Yes po. Kung meron silang gustong sabihin sa atin dahil sa ating pag-intervene, then that letter should be addressed to us. Yes po. Kung hindi naka-address sa atin, huwag natin basahin. May nakita po ako dito na suspended daw po yung biker nila habang iniimbestigahan daw po ang insidente. Ano ho napag-usapan yung November 21? Ali po nung nagsabi po kasi kami noong November 20 sa police na nakuha po namin yung SIM replacement ko po. Nakuha namin yung identity nung rider, yung pangalan po. Ang usapan po kasi namin dun po sa police station po, pag nakuha po namin yung pangalan ng rider, magfa-file na po kami nung pong kaso. Right. Pagdating po namin dun nung November 21 po, ang una pong sinabi sa amin, Sino pong nagsabi sa inyo? yung pong isa pong nakausap namin na police po dun sa station po. Police, okay. Ang sabi po niya sa amin, papunta na daw po yung rider, papunta na daw po yung angkas. Na kinagulat po namin kasi hindi nga po nakikipag-usap sa amin nung rider So, paano na nalaman ng police na papunta na yung rider? Nakikipag-ugnayan po sila sa angkas. Yun po yung sabi niya, na papunta na daw po. Akala po namin, doon po sa police station kami mag-uusap. Nagulat kami, doon na po kami mag-uusap sa barangay daw po. Kasi doon daw po dumiretso yung angkas po. Pagdating po namin doon, sabi po sa amin ng police, isettle na lang daw po kasi pag magkaso daw po, mahabang proseso. May Makipag-usap na nagsabi lang sa daw. ganung police? Yes po. Anong pangalan ng police na yon? Hindi po namin nakuha yung pangalan ng police pero makikilala po namin siya doon po sa station po nung So, Manggaan po. parang pinipilit ka na makipag-settle na lang. Opo, makipag-settle, makipag-usap daw po muna kami dun po sa may barangay. So, parang dinidiscourage ka ng police. Opo. Okay. Sabi po ng asawa ko, tutuloy po yung kaso. Pero ang sabi po ng polis, hantayin na lang daw po namin yung rider, makipag-usap daw po muna kami. At dumating naman? Opo, hindi naman po dun sa may police station, dun po sa may barangay Manggahan po. Kami pa po yung nagpunta dun, bali 2 oras mahigit po kami pinagantay nung angkas tsaka nung rider po bago po sila makarating. So, sino kasama nung rider? May kasama po siyang representative po nung angkas.
Okay. Pagdating po namin doon, ang buong bibig po kaagad nun sa Bausi. Tapusin na daw po yung usapan, isettle na lang daw po namin kaagad. Kahit sinabi ko po na ganun po yung nangyari sa akin, na hinubaran po ako ng rider, binaba po yung Teka short muna. ko. Okay. So dalawa na. Una, yung pulis na pinuntahan mo at sabi para magsampa ng reklamo, sabi mag-areglo na lang dahil kapag hindi mag-areglo, mahabang proseso, parang discourage ka. So tinuro kayo sa barangay. Yes Pero sa po. barangay, yung bawsi ng barangay, Opo. discourage ka rin? Opo. Sabi makipag-areglo na? Areglo na Talaga? lang daw po, isettle na lang daw po namin, tapusin na daw po yung usapan namin sa barangay. So ano nangyari dun sa usapan sa barangay? Nakipag-usap po kami, tapos sabi naman po namin, sige po, kung makikipag-settle, okay po. Kasi ilang araw na po kung di nakakapasok sa trabaho, ang laking abala na po, ang laki na din po na nagagastos namin. Ma'am Pau Garcia, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Ma'am, ang gusto ko lang po Yes, yes, confirmation na nung November 12, sa Yeah. araw ng pinangyarihan, insidente, pumunta talaga sa inyo dyan, itong si Alias sir. Carla para magpa-blatter, tama? Opo, opo. Pero po hindi muna dito sa amin sa Bausi. Ang nagpaano po nung 12, hindi po siya. Yung kasama po niya sa bahay ang nagpa-blatter. Okay. Yes, kasi nga at that time, nanlulumo na siya at nakainom Yes, po. siya. Inaamin naman niya yon. Yes po. Okay, sige po. Yun lang po. At maraming Opo. salamat po, Miss Yun lang Garcia. po ang, sir, sir, excuse me. Yes, ma'am. Dito po sa amin, sir, sa Barangay Bausi, hinabot po kami dito ng 3 hours kasi gusto ko pong makausap yung may hawak ng rider. So, dumating naman po, is tapos na. Nagkasundo po sila na walang bayaran dito sa amin sa barangay, doon na po sa office ng rider. Ngayong pong gabi, sir, pupunta siya doon para doon po sila mag-uusap. Kasi may sulat po yan, sir. Teka na muna, ang teka muna, agreement niya. bakit siya magkikipag-areglo sa opisina ng rider sa Angkas? Kasi po, sir, nakikiusap ang rider na dapat dito po sa amin magbabayar kasi sabi niya, ang halaga po ng cellphone niya is mahal. Nagsulat po siya, sir, is 50,000 lahat. Pati yung laman ng wallet, yung kanyang mga IDs. Anong problema kung mahal ang sinulat niya na halaga sa areglo kung Yan mahal na talaga nga yung po. cellphone niya? Opo, yun po ang usapan nila ng rider. Hindi, kasi medyo pumunting ang tenga ko. Sabi mo, yung amount na hiningi niya mahal. Ma'am, labas ka na doon kung mahal ang hinihingi niya. Kung yung talagang halaga nang nawala sa kanya, pati kasamang abala. So, anong pakialam mo doon? Opo, labas na po kami dun, sir, kasi Correct. natapos na po kasi sa barangay. Kaya nga, again, do not use that word mahal. It is not for you Yes, sir. to make that decision whether mahal ba o hindi ang kanyang Yes, sir. Yes, sir. hinihinging Yes, sir. pang-areglo. Because, una, yung cellphone na nawala sa kanya, yung mga gamit na nawala sa kanya, you don't know the value of those things. Plus, yung abala na nangyari sa kanya, so hindi mo kayang kalkulahin yon. Yes, sir. So, Yes, do sir. not make that Accepted. assumption agad na mahal. Kasi dalawang beses na sa prostrate, kaya siya napunta sa amin dahil nakita niya na parang kinakampiyan ng lahat ng mga kinaukulan, kinakampiyan niya ang angkas. Otherwise, kung nakita niya na naging patas ang mga nilalapitan niya mga otoridad, hindi niya kailangan kami dito. Oh, Kaya nga sir, siya pumunta rito sa amin ganito po as a last sila resort. muna dapat ngayon, sir. Ngayong gabi. Sabi ko nga, kung gusto niyo na kailangan pa rin kami, i-assist namin doon siya. Kaya po kami napatawag sa inyo para i-verify lang kung talagang totoo nagpa-blatter. Yun lang po kailangan namin sa inyo sa matter of fact. After po yan ng 21. Okay. 21, napakahaba na po ng panahon. Napakahaba ng panahon. Anong ibig nyo sabihin doon? 12 yun, sir, nangyari. Kaya nga, May dala siya ng, may ma'am, dala siya sandali lang, mukhang kumakampi ka. Kaya nga, bakit napakahabang panahon? Dahil pinaikot-ikot siya ng angkas. Opo. Ay, o kaya nga. Pinaikot-ikot sila, sir, ng angkas. Bago Correct. sila bumalik po dito ng 21. Correct. Pinaikot-ikot Yes, siya ng sir. angkas. Pangalawa, yung pulis, kinakampiyan yung angkas. Pangatlo, yung barangay, kinakampiyan yung angkas. Puro kampi-kampi sa angkas dahil kung, sabi ko kanina, kung walang pagkakampi ginagawa itong mga nilapitan niya at tinulungan siya ng diretsyo, hindi na dapat siya pumunta sa amin ngayon. Kaya nga natagalan kasi gusto niya masolve nang siya lang mismo at mga kasama niya, kasama na yung mister niya, na ayusin yung problema. Okay? Opo. Okay. Yung pong araw na to sa mamayang gabi, mayroon po silang usapan dapat sa angkas, sa office Hindi ng po angkas. sabi niyo po nung nakipag-usap po kami doon, nung inubaran ako, sabi niyo, ayan nyo na lang, wala naman pong nangyari. Oh, Isettle na lang po. ay siya yun? Yung Yuli po yung nausap ko po, yung po yung nag-aayos sa amin kahapon. Wala naman din pong naayos kasi hanggang ngayon po ang sinasabi po nung angkas, kailangan po namin mag-usap, negotiation pa rin po na hindi naman po natapos dun sa barangay. Sandali. So,
Ma'am, sino yung nagsabi na hayaan mo na, total, kahit nahubaran ka, total, wala nangyari. Sabi, sir, pumunta po yan dito para magpa-blatter po. Lahat po na blatter niya na pangyayari po, andito lang at Okay, sa sige po, blatter. sige po. So ma'am, sir. ma'am, makinig ka. So nakita nyo na po ang dahilan kung bakit tumagal at bakit ngayon lang siya pumunta? Depende po sa kanya, sir. Kaya tumagal at ngayon lang siya pumunta dahil nga pinaikot-ikot siya ng angkas. Dahil kung hindi siya pinaikot-ikot ng angkas at hindi kinampihan ng mga nilapitan niyang barangay at pulis yung angkas, then hindi na dapat siya pumunta dito ngayon. Nagets mo? Yes, sir. At least, ginawa niya ng paraan. Dumaan siya sa proseso. Nagets mo? Proseso. Yes, sir. Kaya lang, yung proseso, hindi naging maayos. Di ba? She got frustrated with the process, kaya pumunta na siya rito. Sir, pero hindi niya po tinapos yung usapan nila ngayong gabi, sir. Dapat pumunta muna Ma'am, siya dito. who are you? Who are you to dictate upon her na dapat tapusin yung pakikipag-areglo tonight? Kung ayaw niya pumunta sa aregluan tonight, karapatan niya yon. Yes, sir. It is not for you to make that decision for her na pilitin siya at udyukan siya na pumunta mamayang gabi. Para bang masyado kang kampi sa angkas? Oh, hindi po. Kasi sila naman na po, sir. Kasi Kaya nga, wala na ma'am, po sila okay. dito sa barangay, eh. Oo nga. Opo. Opo. Ang sinasabi ko po sa inyo, ayaw niya makipag-areglo sa angkas. Kaya pumunta siya rito dahil ang gusto niya po is hustisya. Dahil pinaikot-ikot na po siya. Oo nga, may aregluan tonight. Eh, hindi ko alam kung bakit alam mo yung pakikipag-aregluan at bakit gigil na gigil ka na kailangan pumunta na siya mamayang gabi. Ba't sobrang gigil mo? Ano meron? Nagsulat na nga po siya, eh. Na yun na po Meron ho ang ba mga agreement commissioner nila. dyan sa inyong opisina? Wala po. Walang commissioner. Okay. Sige po. Salamat po, madam. Captain Lorente Tiaño. Yes, sir. Ano po? Magandang hapon po sa inyo po at sa lahat po ng tagapaginig po ng Ito inyong pong program, kaso sir. laban sa angkas na yung isang rider nila nag-attempt na halayin at ninakawan pa itong pasahero nila at naisampa na natin kaso dyan sa inyo o inailapit. Pati daw yung mga pulis ninyo nagdidili-dali at kinakampihan po yung angkas. Sir, dito po sa headquarters po ng Pasig City Police Station, wala po nire-report po na ganyan. At saka, sir, unang-una po, nakikinig po ako kanina, hindi po gawain ng pulis yung mag-areglo, Correct. mag-ayusin yan. Thank you. That's exactly what I want to hear. Thank you. Sandali lang po. Attorney Garrett, Yes po, sir. Magandang hapon po. gusto ko sa Monday mag-issue ka agad ng resolution. Ipatawag natin itong angkas at lahat ng yung pulis, barangay, yung nilapitan ni ma'am na taga-barangay at yung pulis para bigyan natin ng leksyon mga ito na dapat ang trabaho ng mga pulis hindi pag-aregluhin. Dapat ang aregluhan doon sa piskalya. That's correct naman po, Senator. No? Kasi at the level of the police, their job is to apprehend yung criminal if ever there is a crime and also to gather that proper evidence for filing po doon sa piskalya. Especially po dito, Sen. The crime is robbery with attempted rape. It's very clear po na nawalan po ng cellphone, so that's the robbery. Attempted rape dahil sa awa po ng Diyos, wala pong nangyari. But they should have still treated this as a very serious incident. Sana, yun nga po, hindi na lang kinampihan or pinaboran ng barangay, police, and everyone else. Ito pong angkas rider. Nakita ko ng dahilan kung ba't kinakampihan. Siguro nakapanaang ka, siguro na-operan. Kasi hindi naman magsasalita yung mga nilapitan yung mga otoridad kung hindi nakapa na angkas yun. That's also a possibility, Senator. Ang masaklap pa rito, doon buminat ang ulo ko ng husto na sinabi nung babae ba nagsabi o lalaki na, total hindi ka naman nagalaw. Yun po yung sa Bausi po. Babae, Opo. kita mo? Imbis na kampihan ka dahil kapwa kay babae, kinampihan pa yung angkas. Siguro nakapana. Ano po, ako pa po yung pinagalitan. Bakit daw po ako nagbubuk ng nakainom? Sabi ko po, hindi ko po kasi kabisado yung sa Pasig po. Kaya po nagbook ako dahil yun po, ihahatid po talaga ako diretso po sa amin. Sabi po sa akin, lesson learned sa susunod, wag nang ganyan. Ganun po yung sinabi sa akin. Teka muna, victim blaming yan. Karapatan ng sino man ang mag-book. Now, it's up to the angkas to reject or to accept. In this case, kung alam niyang lasing ka at bawal sa kanilang patakaran, edi wag kang iangkas. As simple as that. Kaya ang tawag angkas eh. Yun po yung tinanong sa kanya ng mga katrabaho ko po na wala po siyang sinabi na may policing gano'n. Ang sabi lang po niya, sige, sakay na. Ganun lang po. O, di ba? Kasi kung bawal yon, hindi kanya pasasakin. Aalis na siya kasi alam niya na nakainom ka. Opo. And then, lahat naman ng mga tao na sumasakay, whether angkas o grab, sinasabihan kung anong policy. Di ba? Yes. Kung nakita nila lasing, bawal ang lasing dito sa amin. O bawal yung dala mo mga kargamento, ano ba yung mga bitbit mo, masyado malaki. They have to inform the pasahero. Di ba? In this case, wala. Wala po. Okay. Captain Lorente sa Substation 8, sino po yung hepe doon? Sir, Substation 8 po ng Pasig, Captain Latonga po, sir.
Okay, Substation 8. Sir? Yes, Captain. If I may, sir? Opo, Captain. Sir, kung maaari po sana para ho maiproseso na po natin yung reklamo po ni Madam, yung ating complainant po dyan. Pwede po siya mag-report po dito, sir, sa women's section po natin ng Pasig City Police Station, sir, para umusad na po yung kanyang reklamo. Matagal na po pala yan. Yes, matagal na nga po. Kung matagal na po, anong reaksyon nyo? Yun, sir, dapat po noon pa lang naiproseso na po natin. At alam nyo kung bakit natagalan, Captain? Yun nga po, sir, nadinig ko po nga, sir, sa conversation kanina, medyo may parang aregluhan daw. Dahil yung mga kabaro mo at saka yung mga taga-barangay mukhang nakapa nung angkas. Sir, nakakalungkot po yung ganong kalagayan, sir, na medyo nalilis po yung pulis natin sa ganong. Anyway, sir, ano po natin, sir, kasi kami po dito, sir, hindi po kami nag-tolerate ng ganyan na mga gawain, sir, yung mga areglo na yan, yung mga pag-aayusin. Pagdedepende po yan, sir, doon sa ating complainant, sir. Para sa kapakanan ng mga kabaro mo, sige. Yes, sir. Sabihin mo anong sistema, proseso, kapag halimbawa meron lumapit dyan sa inyo para magsampa ng kaso. May pumunta po sa amin nagko-complain, ina-assist po namin yan, sir. Kung ano po yung gusto niyang gawin, sir, kung gusto niya po magreklamo laban po doon sa narereklamo niya at kung yung tao po ay subject for arrest pa, gagawin po ng mga pulis po natin yon. Ayun. At hindi ninyo i-discourage yung nagreklamo na wag na magsampa ng kaso kasi napakahaba ng proseso niyan, abala lang, etc. etc. Hindi yung gagawin niya, Yes, sir, tama? hindi po talaga. Yes, sir, hindi po talaga natin, dapat nga po, kinakampihan natin kasi biktima nga po yan, sir, kaya Thank hindi you. dapat ganun. So therefore, bakit ginagawa ito? Hindi kayo, sir, bakit ginagawa to ng ibang mga pulis? Yung ganong maling Yun nga patakaran. po, sir. Papaimbestigan din po natin, sir, kung sino yung pulis po na tinutukoy ni Madam para ho mapaano po natin na hindi dapat ganun ang pulis. Thank Dapat serbisyo po dapat. Sige po, sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan, Captain, pero this time, meron na po mga taga-RTIA, maging mga staff ko sa Senado, para masiguro na hindi na po siya ngayon basta-basta na lamang isnabin. Yes, sir. Yes, Bagkus sir. itulungan at Yes, hindi sir. na siya pwedeng i-discourage. Yes, sir po. Okay? Salamat po, Captain. Yes, sir. Welcome po, sir. Attorney Garrett. Yes po, Senator. So, Monday, i-resolution ka muna, and then agad-agad patawag natin itong angkas. Yes po, Sen. Also, gusto ko lang po i-comment, Sen, no? Very curious yung action ng angkas. Kasi based on yung katulad po nilang mga applications like Grab, hindi po nila empleyado ang mga riders. Sen. So, bakit nila kailangan protektahan? Correct. They should cooperate with the victim. After all, they hold the best evidence as the identity and the location of the crime po, Sen. Gusto ko, Attorney Garrett, sa resolution, yung presidente at CEO ng angkas, kapag hindi siya pumunta sa Senado, ipapaso mo natin. We can coordinate po with the committee para sila po ang target natin for the subpoena po ng sa hearing po natin gagawin. Sino ba nag-regulate sa angkas? Ang CAS is regulated through the LTFRB rin po ata. Tawagin din yung LTFRB. Yes po. Ipatawag natin yung LTFRB, Opo. patawag natin yung angkas, yung presidente ng angkas, patawag natin yung police, pati yung taga-barangay na nag-discourage kay ate na nandito sa atin ngayon. This is all noted, Senator, and yung resolution po, we will file it as early as possible. Once po na ma-refer na po yan, we'll set the hearing. Kasi ang dami pong Pilipino sumasakay sa angkasen, and to know na ganito ang policy, we should address their concerns po. In fact, sa kahilingan ng kasamahan natin dito, meron din siyang bad experience sa angkas, pero wag ko na lang daw banggitin. And I will respect that. As a matter of fact, marami ng reklamo laban sa angkas. So patawag natin LTFRB, patawag natin yung DOTR. Kasi pati tayo, tinatago-taguan ang angkas. Tama ba? Opo. Ilang beses tayo tumawag? Opo, tumatawag na rin po tayo ngayon. Kasi kinukuha po natin dun sa kanilang public affairs yung details po ng case, details po ng rider. Hindi po nila na ibibigay doon sa researcher natin. Opo. Sige, Attorney Garrett. Yes po, Senator. Ganun Work lamang. on resolution. We'll Thank have you. it done by. Thank you. Okay. Ito yan. Pwede nyo akong tanggihan dito, which ginagawa nyo in the past. Okay lang yan. Pero gagamitin ko po yung kapangyarihan na ibinigay sa akin ng 23 million Filipinos, kapangyarihan ng Senado na ipatawag in aid of legislation, imbestigahan ang mga reklamong inilapit sa akin dito. Subukan nyo magpumunta. I'm doing this para masolve ang isang problema at maibago yung mga maling polisiya nang hindi na tumaulit at magkaroon ng legislation. Kawawa to si ate. Kita mo, pinagpiyastahan itong mga pulis at mga taga-barangay, paikot-ikutin siya. Pati tayo pinaikot, pero subukan niya paikutin yung Senado. May baby din po ako. May sakit pa po yung baby ko na 2 years old po.
Iniiwan-iwan po namin yun sa bahay, sa mama ko po, para magbantay po. Tapos kami po yung maglalakad-lakad ng mga dapat po naming asikasuhin. Pabalik-balik po kami dun sa police station. Laki-laki na po na nagagastos namin. Tapos wala po kaming naipa-file na kahit anong report po simula nung November 12 po na nagpunta kami dun. Sige po, bibigay ko panggatas ng baby ninyo. Yung mga Salamat po. nawalang pera sa inyo dahil sa pag-absent ninyo sa pagpalot ng papers, ibabalik ko po. Ma'am, makakuha ka ng hustisya. I'm telling you. Salamat po. I'm telling you. Lahat yan, patatawag natin. Kapag pinatawag na natin yung LTFRB, pinatawag natin DOTR, baka makansela pa ng lisensya naman ito kapag hindi ito nagsupot. Okay? Opo. Sige ma'am, lahat ng klase ng tuloy ibibigay namin sa May kalalagyan po ito, wag lang ho kayo magpa-areglo. Kung gusto niyo talagang hustisya, sigurado ako makukuha niyo po yun. Makukulong yung si driver at yung angkas, bahala na yung maybe LTFRB kung ano yung narapat na sanction dahil sa padalos-dalos sila at pinaikot-ikot kanila. Pati yung mga pulis, mga taga-barangay na kumampi doon sa angkas. Salamat Mananggot. po. Ilang araw po kayo nawala ng ano? 10 araw na po yun simula po nung November 12. Tapos 5 araw po kaming magpabalik-balik po dun sa police station. November 12 po ng gabi yun. Nagpunta kami para mag-file ng kaso. Kayo po yung call center agent. Opo. So mga 2 linggo na po kayo walang ano? Bali isang cut-off na po namin yun eh. Wala Ano, po akong isang cut-off? sasagurin po nitong Sige, ano. bigyan kita ng 20. 1, Maraming salamat po. 4, 5, 90, 20. Binibigay ko po ito sa inyo para hindi kayo makipag-areglo. Opo, Hindi hindi po talaga. Huwag kayo makipag-areglo. Ako na pong bahala doon sa mga pangangailangan nyo. Susuportahan ko po kayo all the way. Sa mga susunod na araw, magbibigay po ako ng financial assistance para sa baby mo, sa family mo. Kaya ako ginagawa yan para hindi ka matukso na makipag-areglo. Hindi po sa ginawa po nila sa amin. Pinapahiya pa po ako nung rider na sinasabi niya po. Hindi po ako makikipag-ano sa kanila. Kasi sobrang abala po yung ginawa nila. Sobrang pagpapaikot na rin po. Sige ma'am. Ronette, Sherry, bigay mo yung cellphone number ninyo kay ma'am. Kung meron kayong kailangan, meron na kayong direct line po sa kanilang dalawa. And lahat pa po ng klaseng tulong na kailangan, ibibigay ko para hindi ka na makipag-areglo. Ha? Opo. Good luck, ma'am. Salamat po, sir. Sir, maraming salamat po sa tulong. Sige po.